nagsiksikan sa kahabaan ng EDSA sa mga overpass, MRT station at mga gusali. Habang dumadaan ang convoy, pinaulanan ng konfeti. Una itong ginawa nung namumuno pa ng mga kilos protesta si Cory Aquino laban sa pamalaan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na sinisising nagpapatay sa kanyang asawa. Nagkulay dilaw ang Ayala Avenue. Mistulang tumigil ang mundo. Nagsiksika ng mga tao. Nagbabaan ang mga nasa opisina. Sa gitna ng init, pinakita nila ang pagmamahal sa dating Pangulo. Iwinagkayway ang mga bandilang may mukha ni Ninoy. Tinaas ang laban sign at sinigaw ang pangalan ng dating Pangulo. Pagdating ng convoy ni Cory, bumuhos parang ulan ang confetti. At nang tumapat ang mga labi ni Cory sa monumento ni Ninoy, tinaas ng mga tao ang kanilang mga kamay habang kumakanta ng Bayan Ko. Hanggang sa makarating sa Rojas Boulevard at sa kalye malapit sa Manila Cathedral, walang tigil ang hiyawan ng mga tao. Hanggang bukas mananatili dito ang mga labi ni Cory. Pero ang kanyang mga nagawa ay magtatagal sa alaala ng mga taong nagpakita ng pakiramay at pagmamahal sa isang dating lider na tunay na nagmahal at malaki ang sinakripisyo para sa bayan. Muling nagkulay Cory ang Makati kanina, Ses. Henry, ang nakakapangilabot, parang bumalik ang mga imahe ng libing ni dating Senador Ninoy Aquino noong 1983 kanina at muling napuno ng mga Coryista ang kahabaan ng Ayala. Magbabandila, Alvin El Chico. Isang oras bago dumaan ang mga labi ni dating Pangulong Cory Aquino, nagsimula ng magbabaan ng mga empleyado mula sa iba't ibang opisina sa Ayala Avenue. Karamihan sa kalye pumuesto. Ang iba naman, pumosisyon na lang sa tuktok ng mga building. Bata man o matanda nandun kanina, ang mga nakaranas ng EDSA Revolution nagpasalamat sa dating Pangulo na nanindigan laban sa diktador na si Ferdinand Marcos. I was very much overwhelmed. Talagang nakakatuwa na maraming tao ang nakakaalala sa mga sakripisyo at paninindigan ni Cory, at sa huling pagkakataon ay nagkaroon ng panahon na nagsama-sama ang Pilipino para ipahayag ang pagkakaisa sa kanya. The freedom we enjoy today, it's because they sacrificed their lives for us. And that's why I feel so sad that she's gone. And I don't think there will be any other president that would replace her. She's my president, the only president that I will acknowledge. Ang iba naman, dinala ang kanilang mga anak para ipakita at iparamdam kung gaano kahalaga ang naging papel ni Cory sa kasaysayan ng demokrasya ng bansa. I think so much happened here in the early 80s, and I think it became representative of, I guess, the country's